Mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po muli ay nasa Midweek Encounter with God. Ang ating teksto sa araw na to ay matatagpuan sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat at sa inyong puso at pag-iisip dahil ang inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo po lahat ay manalangin. Mahal naming Ama sa langit, naririto muli kami upang mag-aral ng iyong salita na may pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Inaanyayahan namin ang iyong presensya na makasama kami habang iniunawa namin ang iyong mga salita at aral sa aming buhay. Buksan ang aming isip at puso upang matanggap ang mga katotohanang inihanda mo para sa amin. Naway, sa panahong ito ng aming pag-aaral at pakikipaghapwa ay mapaglapit sa amin sa inyo at sa isa't isa. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa nabasa nating talata, palaging magpasalamat sa kung ano ang meron tayo. Ang panalangin ay mahalagang bahagi ng ating buhay. Ang talatang nabasa natin ay maaari nating gamitin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Isa sa mabisang patotoo na may Diyos na di tayo iwan anumang hirap na sitwasyon, pagsubok, worries, fears, and anxieties. Dapat din natin tandaan na ang Diyos ay laging kasama natin at tutulungan niya tayo sa lahat ng bagay. Let God be the love of your life. Let God be the love of your life. Kapag tayo dumadaan sa anxiety, worries, at iba pang pagsubok sa buhay, hindi tayo nakakapag-focus sa dapat nating gawin. Minsan, puro negativity ang naiisip natin. Sabi nga, hindi natin may iwasan ang pagsubok sa buhay. May kasabihan nga tayo na, surrender all your worries to God. Pag sinurrender natin sa Kanya ang lahat, di natin namamalayan, nagiging maganda, magaan ang takbo ng ating buhay. Huwag lang tayong bibitaw sa Kanya kahit anong mangyari. Sabi nga, when God steps in, miracles happen. Sa bawat pagsubok sa buhay, doon tayo tumatatag. Maging matatag tayo at ang panalangin ay tumutulong sa atin na mag-focus sa kung ano ang mahalaga at humingi ng tulong sa Diyos. Ang panalangin ay malagang bahagi ng ating espiritual sa pang-araw-araw na buhay. Nakakatulong ito sa atin na makaugnay sa Diyos at matuto mula sa Kanya. Sa pamagitan ng panalangin, maaari tayong humingi ng patnubay, kapatawaran, at makatanggap ng lakas at kapanatagan. Ang panalangin ay nakakatulong din sa atin na makatulong sa iba at magkaroon ng relasyon sa Diyos. Matatagpuan natin ang kapayapaan at katiyakan ng ating pananampalataya. Sa panahon ngayon, nararapat na gamitin natin ang positibong pag-iisip, ang susi upang mapanatili ang iyong mga positibong pananaw at nakatuon sa kung ano ang maaari mong kontrolin. Kung magagawa mo yan, mas magiging maganda ang posisyon mo para makamit ang iyong pangarap at gusto. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos na hindi siya dapat mag-alala tungkol sa anumang bagay, kundi dapat magtiwala sa Diyos. Sinabi pa niya na kahit mahirap ang kanilang kalagayan, hindi sila dapat panghinaan ng loob dahil kasama nila ang Diyos. Ito ay isang malaking aral na natutunan sa ating buhay. Hindi tayo dapat mag-alala tungkol sa mga bagay, kundi dapat magtiwala sa Diyos
Kahit mahirap ang ating kalagayan, hindi tayo dapat panghinaan ng loob dahil kasama natin ang Diyos. Sa panahon ngayon, hindi tayo dapat mag-alala tungkol sa anumang bagay, kundi dapat i-enjoy natin kung anong meron tayo. May kasabihan nga, life is short. Ito ay isang mahalagang aral na natutunan dahil nakakatulong ito sa ating na mamuhay na mas mapayapa at produktibo. Ang talatang ito ay isang paalala na laging i-maintain natin sa ating isipan at puso na nakatuon sa Diyos. Siya ang sentro at leader ng ating buhay. Dapat lagi tayo manalangin at humingi sa Kanya ng patnubay at kapayapaan. Sabi nga nila, start with Jesus, stay with Jesus, and end with Jesus. The secret of the happy life is giving God the first part of your day, the first priority to every decision, the first place in your heart. Tayo po lahat ay manalangin. Salamat aming Panginoon at mayroon na naman kami natutunan sa iyong mga salita. Ikaw lamang ang nakakaalam ng mga natatanging pangangailangan na kinakaharap ng bawat isa sa aming buhay. Gayon din ang mga natatanging paraan na ginagawa mo sa amin habang naririto kami upang makatulong sa aming pamilya, kapwa at aming komunidad, maging ang aming mundo. Ipinagdarasal namin na ipakita sa amin ang iyong banal na espiritu, ang mga paraan upang maipamuhay ang aral na natutuhan namin ngayon, maging pagpapala sa mga taong nakakasalamuhan namin. Nagtitiwala kami sa iyo sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Inihiling namin na biyayaan mo ang bawat isa sa amin. Pagpalain ang aming bahay-sambahan, kaming mga tao na nilalang mo, pangalagaan palaguin ang bawat isa sa amin. Panginoon, sagutin ang aming mga panalangin na may kasaganahan, tumingin sa bawat isa sa amin at tignan kami na may seguridad ng puso, layunin at malalim makikipag-isa sa iyo at sa bawat isa. Ito yung dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.